Okay, no worries, no worries. Glad you can join us. Alright, good evening everyone. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene sa Friday night prayer meeting. Our first prayer meeting this year 2025. As of January 3, 2025, ako po'y nagagalak at nabibless dahil po ay tayo magkakasama ulit sa lugar na to. And again, good evening everyone. It is such a blessing to gather here together to seek God's presence, to uplift each and every one of us in our hearts in prayer. We thank you all, everyone who are here joining us tonight. And dahil bagong taon, may mga I hope na may pagbabago sa mga ministries natin, sa sarili natin at ganoon din po sa ating mga simbahan to para maging on fire tayo ulit, maging active tayo as we give glory to the Lord because He is worthy of all the praises and adoration that we can give. And we must pray for one another and each other to inspire us and encourage each and every one of us to fight the good fight of faith and prepare our hearts to worship the Lord, our God, Jesus Christ. So again, ako po si Pastor Michael Diva. Magandang gabi po sa inyo lahat. So bago po tayo magsimula, ay meron po akong kantahan muna tayo saglit. Saan ba yun? Yan. Tayo po'y makinig ng sounds as we open our worship this evening. Narinig niyo po ba yung sounds? Narinig po ba? Yes, okay. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad
kapistahan. Gabayin niyo po ang bawat isa sa amin as we give you all the glory, honor, and praise. Alam ko po may kanya-kanya kami pinagdadaanan. May your glory, may your grace shine upon us, may your favor shine upon us. As we give you all the glory, honor, and praise. We love you, Lord, and we declare that you are King of Kings and Lord of Lords. Lord Jesus, bless us, Lord my God. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nababago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na iyak para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hari kayo sa buhay namin, Aming Ama. Lord Jesus, may you bless each and every one of us here this night as we give our life to you, as we declare honor and glory to your name, that you use our lives so that we may bless you more, Panginoon. We give you the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at ako'y again, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting this January 3, 2025, the first prayer meeting po sa taong 2025. Our topic for this evening is about a fresh start with faith. Fresh start kasi New Year, di ba? Pag bago, New Year, bago, may bagong taon. Sabi nga nila sa sa Corinthians, 2 Corinthians, the old has gone and the new has come. And as we enter this new year, 2025, it is an opportunity to renew our commitment to God and embrace His plan with confidence and trust in Him through faith. We can overcome challenges, embrace change, and grow closer to Him. It is not easy. It sounds easy, but it's not easy. But again, it will always be worth it. So our topic is about a fresh start with faith. From the, kilala nyo na ako, acronym ako, may acronym tayo about faith. F, kung may notebook kayo, F is focus on God, A is align with His will, I invite His presence, T, trust His timing, and H, hold on to His promises. Isa-isahin po natin sa letrang F, o parang bingo, diba? Sa letrang F, focus on God. Alam po natin the seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahin daw natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin, sa isip, salita at gawa. But on Colossians chapter 3 verse 2, it says, basahin nga natin yon. Colossians chapter 3 verse 2. Ayun natin, para mabasa natin mismo sa Bible, ano ba ibig sabihin ng Colossians na to. Sabi sa Colossians 3:2, set your mind on things above, not on earthly things. So, set your heart and mind on Him. Yes, wala pong masamang yumaman, maghangad ng achievement, ng honors, ng credentials, wala pong masama yan. It's good. Sabi nga ng isang matalinong tao na tinitingala ko, diskarte ay okay, pero kung wala ka namang diploma, sayang. Kung diploma ka, wala ka ng diskarte, sayang lang rin. So dapat may diploma ka na, may diskarte ka pa. So yun sinabi niya. Siyempre, paraphrasing na lang, di ko na masabi yung mismong wording sa sinabi niya. But for us as Christians, focus on God. We must focus on God because when we lose focus on God, kanino ka focus? Diba? Kung hindi ka focus sa Panginoon, kanino ka focus? And yes, every one of us is busy. That's why I'm very happy and glad and thankful na kahit busy kayo, next nandito kayo sa prayer meeting natin. Konti na nga lang tayo. Hindi na tayo dumadami, kumukonti tayo sa prayer meeting natin. At ito'y nakakatakot bilang isang pastor, nakakatakot. Dahil prayer is one of the essence of the church. Prayer is one of the essence of a Christian. Prayer is the essence of a family. And it is really bothersome for us Christians in the church, especially yung may mga leadership position, yung mga leaders natin, na hindi nakakasama sa prayer meeting.
Importante po ang prayer meeting because we know that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is relevant, prayer is powerful, and that prayer works. And as children of God, we're not just praying for ourselves, but we will also pray for other people. Hindi lang po pang atin. And I hope and pray na makasama yung iba nating kasama, yung asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kamag-anak mo, maisama po natin sa ating prayer meeting. Balik tayo. F, focus on God. It is true eh. This is non-negotiable. We must focus on God. Because when we focus on God, sabi ko nga last year pa, when we prioritize God, God will prioritize us. True, tested and truth yun. Tested and truth yun. Pag nawala tayo sa focus, katulad ni Peter, nung nawala siya sa focus niya kay Jesus Christ, anong nangyari sa niya? Dahan-dahan siyang lumubog sa tubig. Yung mga disciple, yung nawala yung focus nila kay Jesus Christ, anong nangyari? Hindi sila makapagpagaling, hindi sila makapag-cast out of demon, hindi sila makapaggawa ng miracle kasi they were lost in focus. Ganun din sa pag-aaral mo, diba? Pag wala ka sa focus sa pag-aaral mo, malamang hindi ka magkakaroon ng magandang grades or hindi ka papasa. Ganun din sa relationship natin. Kung hindi ka focus sa relationship mo, diba? Kung sino ka relasyon mo, hindi ka nagbibigay ng effort, hindi ka nagbibigay ng communication, ng commitment, ng tawag dito, nakalimutan ko yung term, yung kabilaan din, hindi kabilaan yung compromise agreement, diba parang wala rin yun. But when as Christian, we first focus on God. We set our hearts and mind on Him. Hindi po siya second choice, He's the first choice. Kaya nga priority number 1 siya. Seek ye first the kingdom of God. And Christians should focus on God. Yes, it's not easy, but ano ba easy sa mundo? Wala namang easy sa mundo, lahat mahirap. Gagawa ka ng masama, actually mahirap din yun, 'di ba? Mag-iisip ka pa, paano ka makakatakas, paano ka hindi mahuhuli, etc., etc. Kung gagawa ka rin naman ng mabuti, mahirap din. So anong gagawin mo? Kung gagawa ka ng masama, pag nahuli ka, kawawa ka. So, imbis na gumawa ka ng masama, mahirap naman din, gumawa ka na ng makabutihan. 'Di ba? Para alam mo the better judgment ba. So, again, F, focus on God. Lahat tayo kasi, to be honest, hindi tayo focus sa Panginoon. Focus tayo sa outcome ng meron tayong Panginoon, pero hindi tayo focus sa Panginoon. Focus tayo sa blessings niya, focus tayo sa provision niya, sa guidance niya, focus tayo sa miracles niya, focus tayo sa mga promises niya, but we are not focused on Jesus. Nagets niyo po ba yun? Focus tayo sa anong pwedeng mangyari, hindi tayo focus sa nagbibigay ng pangyayari. Diba, inaaway ako ng kalaban, hinuhulugan na ako ng mga gamit dito. so, buti hindi ako tinamaan. Ulitin ko, marami sa atin, akala natin focus tayo sa Panginoon, but in reality, we are just focused on the tangible things. Focus tayo sa ano pwede nating makuha sa pag-seek natin sa Panginoon. Hindi tayo nakafocus sa Panginoon mismo. Katulad ng gato, bigyan ko ng illustration. May girlfriend ka, sexy, maganda. Pero focus ka dun sa kaseksihan niya at kagandahan niya. Hindi ka focus dun sa katauhan niya, personality niya. Okay ba sa yon? Malamang hindi. Diba? Kuya, sa trabaho, employer ka, employee, may employee ka. Yung employee mo, focus sa sahod niya. Kaya niya ginagawa ng trabaho niya. Hindi sa focus sa growth niya for the betterment of the company. Ikaw ba as an employer, masaya ka? Okay, yes, ginagawa niya ng tama yung trabaho niya. Yes, ano siya sa time niya. Yung nga lang, time in, time out. Exactly time in, take out. Basta, anyway, ibang malalim na yun, ibang usapan na rin yun. Diba, nakakalimutan natin, why we work is not just about the money, but the opportunity for growth, for the opportunity to expand, for the opportunity to learn more. Diba? Yun yung focus natin eh. Ngayon kasi, mga tao, focus na sa kinikita. So, hindi ka na focus sa growth mo. Kaya yung iba, trabaho lang trabaho, hindi na nag-growth, hindi na nag-aaral, hindi na nagbabasa, hindi na gumukuha ng opportunity, na better opportunity. When I say better opportunity, na, sir, hindi po ako marunong pero willing po ako matuto. Mga ganon. Ayaw nila ng responsibility kasi, ito lang yung binabayad sa akin, so ito lang tatrabahuin ko. Wala silang growth. Ayaw nila, ang mentality na kasi yung pera na lang. Again, there's nothing wrong. Isipin mo yung pera, yung kikitain mo, but isipin mo rin yung the long term. Ano pwede kong matutunan? Ano pwedeng growth ko dito? Ganun din sa relationship eh.
When we are not focused on God, sino ka focus mo? Focus ka sa kalaban. And again, FYI, focus kasi tayo, madalas sa atin, na majority of the time, minsan ako guilty dito. Focus tayo sa ano pwede nating makuha sa Panginoon. Hindi tayo focus sa Panginoon. So letter F, focus on God. Set your heart and mind, body and spirit on Him and Him alone. Letter F. Letter A, align with His will. Alam na natin to, gasgas na to. May will ka, may will si Lord. Siyempre, kung will mo gagamitin mo, most of the time, pwede ka magkaroon ng 50-50 chance of victory and success. Pero, madalas is palpak yung plano natin. Our plans is not perfect. Bible dictates, Bible say that the plans of the Lord for us is for our betterment, for our good. His plans for us is to prosper us, to maging prosperous at maging victory at maging better ang buhay natin di sa ikakasama natin. Nakalagay po sa Bible yan. So when we align our will, it is really hard. Sa mga plantita dyan, alam mo yung pruning, again, gasgas na word, pruning, is ginugupit, or wag na lang pruning, ibahin na natin bonsai. Ano mo ginagawa sa bonsai? Yung bata pa lang yung puno, nilalagyan ng wire para i-dictate kung paano siya, mukhang brutal, di ba? Mukhang brutal. Kasi nilalagyan ng wire para to set the frame of the tree. But pag tinanggal na yung frame na yon, makikita mo yung bonsai ang ganda-ganda. And FYI, ang bonsai po hindi mura, mahal po ang bonsai. That's when we align our will to the will of the Lord. Because when we align our will to the will of the Lord, our plans will be aligned with His plans, making that plan perfect for you and for me. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, seek His guidance and follow His plan. Pero basahin natin yung buong verse na to. Kasi, again, dapat matuto kayo magbasa ng verse. Pag may sinasabi ang pastor o ibang tao about sa verse, basahin nyo kasi mamaya peke pala o maling sinasabi ng pastor. Sabi niya, trust in the Lord with all your hearts and learn not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Okay, align. You align your will. Ang sabi dito, babalikan ko Ay, nasaan na yun? Sabi, trust in the Lord with all your heart. Hindi sabi half-hearted, na hindi siya sinabi na konti lang, but all your heart, buong buo. And not lean on your own understanding, because tandaan po natin na ang utak natin madaling nilangin. We are easily deceived. Sasabi mo, hindi po totoo yan, Kuya Mix, matalino ko, wais to. To be honest, we are easily deceived. Our heart and mind is easily deceived. Kaya nga sinabi Lord is to trust Him completely and submit to Him. Because when we align our will to His will, nagiging perfect harmony yan papunta sa kabutihan na plano ng Panginoon para sa atin. God's plans for us is to guide, to protect, to prosper us, not to harm us. Nasa Bible yan. Seek His guidance and follow His plan. Because His plan may not be easy, but it's always be perfect and best for us. Okay? Next, letter I. Invite His presence. Para yung para yung relationship. Hindi yan manghuhula. Asawa mo, hindi manghuhula yan. Hindi naman porke tiningnan mo siya, alam niya na yung dapat niyang gawin. Dapat sabihin mo in a nice way, di ba? You invite His presence. Ganun din sa asawa mo. You invite your husband, you invite your wife na magbanding kayo, na makasama ka, manood kayo ng sine or sa Netflix, kumain kayong dalawa sa labas, etc. etc. Ganyan yung relationship. Ganun din sa Panginoon, we invite His presence. Because tandaan nyo, when we are in the presence of the Lord, there is goodness, gladness, thankfulness, and gratefulness. Pag malayo tayo sa presensya ng Panginoon, gloomy tayo. Alam niyo po ba yun? Pag malayo tayo sa Panginoon, alam mo yung parang ang boring ng buhay, palpak palagi yung buhay, lagi na lang defeat, lagi na lang failure, bakit ganito buhay ko, bakit sila ganyan ang buhay nila, ano bang mali sa buhay ko, ano ba dapat kong gawin sa buhay ko, diba kino-compare mo sarili mo, gloomy, sabi mo, wala ka sa presensya ng Panginoon. Pag marami kang problema, sabi nga nila, malamang, 50% of the time, malayo ka sa Panginoon. Ano po ibig sabihin ng another 50%? Ibig sabihin nun, God is testing you.
So again, discernment na lang yan. Kasi mysterious ways, to be honest, God moves in mysterious ways. Again, gas-gas na yan, di ba? God moves in mysterious way. Sometimes our defeat, sometimes our sacrifices, sometimes our tears are used by God so that we may learn to trust Him more. And because we trust Him more, God will multiply His blessing to us, katulad ng ginawa ni Job. Alam niyo nangyari kay Job? O, pag hindi nyo alam, basahin nyo. Pag alam nyo na, alam nyo na. O, invite. You invite His presence. Commit to prayer and fellowship with God. That's why prayer time, devotional time, prayer meeting, Sunday service, youth service is important to us Christian. O sige, fine, hindi ka na maka-church kasi busy ka. Fine, fine, fine. Pero read your Bible. Pray every day. Pray to God. Read the Bible. Read His Word. Pagbigyan na kita, Pastor, Kuya Mix, hindi ako maka-church kasi busy sa office, busy sa family, may emergency lang po. Okay, fine, pagbibigyan kita doon. Pero please, do not remove your devotional time to God, your meditation time to God. Alam niyo po ba, to be honest, ano na tayo eh, ano tayo, lunod na tayo sa kadumihan ng mundo. That's why we need to cleanse ourselves to the word of the Lord. That's why we need to come closer to God. That's why we need to read the Bible. Mabisi ka na, fine. Kuya Mix, hindi ako makasimba. Okay, fine, go. But don't you dare, do not read your Bible in your free time during the week. 30 minutes. Ano ang 30 minutes sa pagbabasa ng Bible at pagpipray? Importante ito, mga kapatid. Importante po yan bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ng Panginoon. Importante ang pagbabasa ng Bible at pagdadasal. Hindi ko alam kung paano ko pa i-expound yun sa inyo, but it is, sige nga, sa mga buhay natin, sige, huwag nyo naman sagutin, pero sige nga, pag di ka nag-pray, di ka nagbasa ng Bible, di ba parang wala lang. Pero dahan-dahan ka na nakokorrupt, nagra-rot inside. Hanggang sa wala ka nang gana mag-church, wala ka nang gana magbigay ng tithes mo, magbigay ng offering mo, wala ka nang gana sa ministry mo, wala ka nang ganang, wala ka nang gana. Busy kasi ako, marami kasi akong ginagawa. May mga kilala tayong taong gano'n, di ba? Na sobrang busy na nila, wala na silang time sa church, wala na silang time sa ministry. Okay, fine. Pagbibigyan ko sana yun, pero nagbabasa sila at nagpipray. Hindi eh. Iba sa kanila, hindi na nagpipray, hindi na nagba-Bibles, hindi na nag-devotion, hindi na nagbabasa ng Bible, etc. etc. And it hurts as a pastor, diba, kami yung kahit ilang encouragement kami sa ibang tao, pag ayaw, ayaw. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So again, sa atin mismo mag-i-start kasi, the first step is the hard step. Kaya nga may fresh start, new year, may pagkakataon ka mag-start ulit, mag-jump start ulit. So we invite the presence of the Lord so that we can commit kahit dahan-dahan, kahit hindi every day, every other day. Okay, fine, once a week, twice a week, okay na yun. Basta magbasa kayo ng Bible nyo, mag-devotion kayo, mag-pray kayo. Hindi pwede yung kakain ka, magpipray ka, alas ka, magpipray. Iba yun eh. Yung prayer na sinasabi ko, kasi yung talagang one-on-one relationship nyo sa Panginoon, talagang kinakausap mo ng si Lord. And most of the time, iiyak ka doon eh. Alam mo yung maraming, Lord, bakit ganun? Tapos mapapayak ka na lang, etc. etc. Again, invite His presence. Read the Bible. Pray every day. Sabi sa kanta, and you'll grow, grow, grow. When the song says grow, 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 hindi yun monetary growth. Icing na lang yun. Ang growth mo dito is spiritual growth mo. Next letter. The letter T. Trust His timing. Huwag ka magmadali. Lahat tayo kasi atat eh. Tama? Lahat tayo atat. Lahat gusto natin on the spot, instant gratification. Gusto mo instant lahat. Instant to, pumasa ka, instant, di ka naghirap, magbayad na lang ko. Alam mo po ba yung nag-ano ko? Diba? Ayaw ko na sabihin kasi naka-record pala tayo. Basta may something na talagang doubtful ako na ituloy ko ba to? Parang delikado to. Pero bottom line is, di ko tinuloy kasi sa sobrang easy, baka mapahamak ko pag may nangyari, baka mapahamak. But I praise the Lord for the wisdom and discernment that He gave me. So, bakit natin sinasabi to? Sabi nga dito sa Ecclesiastes 3:11, basahin natin. Kasi again,
dapat matuto kayo magbasa ng Bible. Pag may nagsabi ng pastor o isang tao ng Bible verse, dapat basahin nyo kasi baka mali yung sinasabi niya. So, Ecclesiastes 3:11, sabi dito, He has made everything beautiful in His time. Ano yung kata? In His time, He make all things beautiful in His time. Sabi dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in human's heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. So in short, be patient. Trust God in His perfect timing. Nakita natin ang mga disciples ni Lord, Old Testament, 40, 50, 80, 90, 100 years waiting time nila bago nila nakamit yung blessing o yung promises ng Panginoon. Be patient. Trust in Him. Be patient and trust in His perfect time because tandaan natin God na never change. He's the same today, tomorrow, until the end of the day. Yesterday, today, and tomorrow. Hindi siya nagbabago. Tunay at tapat siya noon, ngayon, at pagpakailanman. At ang timing niya every time is perfect. Hindi siya late, hindi siya too early, perfect. Sabi sa cooking, ano yun, is al dente. Last but not the least is the letter H. Hold on into His promises. Sabi dito sa 2 Corinthians 1:20, basahin ulit natin. Kasi kailangan natin basahin, baka mamaya mali pala sinasabi ko. Or baka mali ang sabihin ng ibang tao. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Hold on to His promises. Stand firm on God's word. Sabi nga, 'di ba, nung Jesus Christ was tempted in the wilderness, ang sabi niya, it is written, it is not just by bread alone that man it is na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa salita rin ng Diyos. The word of the Lord has power. Alam niyo po ba yung nagka-cast out ng demon yung mga disciples? Ano sinasabi niya? The word of the Lord. That's may in Jesus name. Because there is power in the word of the Lord. There is power in the name of the Lord. So yung promises ng Panginoon, tunay tapat yan. Hindi yan nagbabago, hindi yan fake news, hindi yan natataga sa bato. Itutupad niya yan in His perfect timing sa letter T. Hold on to His promises. Now, this message encourage reflection, renewed faith, and spiritual growth as we pray and prepare for the blessing and the challenges of this year 2025 ahead. As we step into the new year 2025, let's remember every day is a fresh start. And with faith, we can face anything that comes our way. Focus on God with His will, invite His presence, trust His timing, and hold on to His promises. When we do this, we walk into the year not with fear, but with confidence, knowing that God is with us and for us, and His plans for us are always good. Amen? Amen. So, simple reminder lang po. With faith, the new year isn't just a new beginning, it is a blessing. Ulitin ko lang po sa mga nagtitake down ng notes. With faith, the new year isn't just a new beginning, but it's a new blessing. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, thank you for this wonderful time. Thank you for the opportunity to learn and to grow into your name and to your promises. Lord, help us keep our faith up as we journey to this new year 2025. May you bless this year for blessings, provision, guidance, protection, healing, and using us for your glory, honor, and praise. Lord Jesus, as we give you this time and as we worship you at our prayer time, Lord, ibinibigay po namin ito papuri pagsamba sa ngalan niyo. Lord, bless us and use us mightily in your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, tayo po dadako sa prayer request. Si Rika po ay sabi naman niya pag nawala siya, nasa biyahe kasi siya, so it's okay. Message ko na lang kung ano prayer request niya. Kung may prayer request niyo po kayo, paki-message na lang po. Sayang wala si Paulo, si Leng, si Ronald, si Ate Junalyn, wala si Ate Mila, wala rin. Okay nangyari sa mga yon.
Prayer, ano prayer request mo? Prayer. Sige po, sana sila Paulo, sila Ronald, sila Leng, Ate Junely, Ate Mila ay makasama ulit para po tayo ay medyo dumami-dami ulit. Prayer request po ni Kuya John, please that God will touch the heart of Mary Jane Ganod, my niece to pay me and my brother the remaining balance she owes us. She is a CCF member. Please pray. Okay po, pag-pray po natin. Kay Papa, Mama, good health, God's protection for everyone, sustaining grace and daily provision, financial provision, the Guzman family, and Gian's work. Okay po, sige. Faye, Ate Chris, Mami, ano prayer request nyo? Si Rika, ito, Ate Chris, long life, ako prayer request ko. Prayer request ko is uh, uh, health, number 2, week, last, um, provision and protection, um, katahimikan. Yan ang prayer request ko. Dagdag po sa prayer request, si Faye, okay na si Christine. Si Faye, wala pang prayer request. Dagdag po prayer request ko, may ano po sa amin, emergency po dito sa Behay officers, kasama ko po as officers sa Brittany. Nasa ICU po si Ma'am Kay, secretary po namin. So pag-pray nyo po, ICU, pumutok daw yung ugat sa ulo. So pag-pray po natin na karoon siya ng miracle of healing and recovery para po ay manumbalik yung kanyang kalakasan. Wala pa rin po kasi siyang non-responsive pa rin siya. So please pray for Ma'am Kay din po. Si Rika, baka nawalan na yata ng load or nawalan ng signal. Kausapin ko na lang po later para mapag-pray po siya. So okay, ganito po ang gagawin natin. Magpe-pray po tayo, hindi lang po ako magsasalita. So Mami, can you pray for Faye? Faye, paki-pray si Kuya Jun. Kuya Jun, pag-pray mo si Mama. Mama, Papa, pag-pray niyo po si Ate Chris. Ate Chris, pag-pray niyo po ako. And ako, pag-pray ko si Mami. Okay po ba? Okay, tayo po ay manalangin sa mga panahong ito. Mami, can you lead? Again, Mami, pag-pray mo si Faye. Faye, pag-pray mo si Kuya Jun. Kuya Jun, pag-pray nyo si Mama Papa. Mama Papa, pag-pray nyo si Ate Chris. Ate Chris, pag-pray nyo ako. Ako mag-pray kay Mami. Okay, let's pray po. Okay, let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Lord. Pinasasalamatan. Tonight, we want to lift you, Faye, sa kanyang kahilingan. Ang hiling niya, ubos sipon ni Andre at saka ni Aubrey na sana, Panginoon, ay gagaling na ito sa gamot na iniinom nila na antibiotic. Tulungan mo, Lord, na gagaling si Andre at saka si Aubrey bago ang pasukan sa January 6. I-bless mo po ang daily provision nila, protection sa araw-araw, at saka guidance and plans nila sa buhay. Kung ano man po ang plano nila, Panginoon, ikaw na po ang magpuno nito, Lord. Dahil alam namin, you are in control of everything. Kaya, Panginoon, wala po kaming magagawa kung hindi mo kami tutulungan. Kaya, Lord, thank you po talaga for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pare? Faye? Lord, we lift you up also the prayer request of Kuya Juna that God will touch the heart of Mary Jane Ganod, his niece to
pay him and his brother the remaining balance she owes to them, Lord. Lord, guide niyo po si Kuya Jun, Lord, na sana po ay kung ano man po yung prayer request niya, Lord, kayo po ang dito, Lord God, na i-touch niyo po yung puso, yung heart nung niece niya, Lord God, na bayaran po yung natitirang balance daw sa kanilang utang, Lord God, and i-bless niyo rin po yung family niya, Lord God, and ang kanilang araw-araw, Lord, na daily provisions, guide them, Lord God, and mga health nila, Lord God, kayo na rin po ang mag-ingat sa kanila, Lord. Lift up everything to you, Lord Jesus' name we pray, amen. Hallelujah, Panginoon Jesus, maraming salamat po. We also pray for Mama and Papa for good health and God's protection of everyone, sustaining grace and daily provision, financial provision, the Guzman family and Gian's work. Ganun po sila Mama, Papa mismo, Panginoon, ang kanilang lugar, kanilang bahay, kanilang mga alaga, kanilang mga ministries, lalo sa church, lalo sa dadating na anniversary ng church nila. Bless them, Lord. Lalo na sila family ng Di Guzman, si Ralph, si Desi, si Cassie, ganun din po kay Gian at kay Jeannie, Panginoong Sus, ay protektahan niyo po sila at huwag silang papabayaan. Panginoong Sus, ibinibigyan namin ng papuri pagsamba sa ngalan niyo. Jesus name we pray, amen. Pa, Ma? Patuloy namin pinag-prepare, Panginoon, ang prayer request ni Christine, Panginoon, Sunday service nila, Sunday school din, Panginoon, mag-provide po kayo ng teachers doon, Panginoon, sa Sunday school nila, at saka yung remove any financial barriers, health of Andre, Davao Family Christmas Party, Panginoon, O Lord, binigyan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, lalo na po sa kanilang church, Panginoon, pagpalaan niyo po sila doon, Panginoon. Ganun din sa good health ni Christine, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magbigay palagi ng kalakasan niya sa physical ng pangangatawan, Panginoon. Lord, binadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Chris? Hello? Hello? Wait lang yung sounds ko kasi. Panginoon, nilalapit po namin si Mickey sa inyo. Dalangin namin. Tulungan niyo po siya na maabot ang kanyang health goals at maging mas malakas at malusog. Pinagpipray rin po namin, Lord, kung ano pong plano niyo, Lord, sa kanyang pag-aaral. If it is your will, Lord, kayo na pong bahalang makapag-enroll po siya, Lord, at maging handa sa kanyang klase. Naway, bigyan po siya ng wisdom, Lord, sa mga plano po niya sa buhay. Ikaw po ang laging mag-guide po sa kanya. Pinagpipray rin po namin na pagpalain at protektahan niyo po ang kanyang pamilya. Bigyan sila ng pagmamahalan at kapayapaan. And Lord, tugunan niyo po ang kanyang mga pangangailangan at ingatan siya sa araw-araw. And bigyan niyo po siya ng tahimik at payapang puso at isipan. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon Jesus, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Again, Lord, pinagpipray po namin si Ma'am Catherine Bunda Sudayan na nasa emergency ICU po siya ngayon, na naputukan po ng ugat sa ulo. Tulungan niyo po ng karoon ng miracle ng pamilyang ito, lalo na po siya for fast healing and recovery. Gabayan niyo po siya, huwag siyang papabayaan, Panginoon Jesus. Isinasama ko na rin po ang aming presidente na si Ma'am Ate Joy at ang aming Vice President na si Ate Weng na may heart surgery this year. Gabayan niyo rin po sila at huwag sila papabayaan, Panginoong Jesus. Ngayon sa gabing ito po, Panginoong Jesus, at pinagpipray ko po si Mami sa kanyang prayer request for Sunday worship service, Sunday school na nililid po ni Kuya Jun, health ng bawat isa, lalo na po si Mami, Lord, sa kanyang due operation sa kanyang mata. Tulungan niyo po na magkaroon ng time at maging okay ang doktor, ang procedure, ang mga gamot, ang downtime niya, Lord, ay hindi masyadong matagal. Ganun din kanyang kalusugan, Panginoon Jesus, na
makayanan ng kanyang pangangatawan ng operasyon na to sa kanyang mga mata. Ganun din, tulungan niyo po siya sa kanyang tuhod at mga kamay na medyo namamaga, Panginoong Sus, ay bigyan niyo po ng kagalingan ang kanyang pangangatawan, lalo sa mga iniinom na gamot. I-bless niyo po siya, Panginoong Sus. Ganun din ang kanyang mga ugat, ang puso, ang lungs, ang utak, ang veins, at mga gamot niya ay bless niyo po, Panginoong Sus. Huwag siya papabayaan, lalo mag-i-income tax season sa office. Lord, ay bigyan niyo po siya ng kagalingan na gagaling sa inyo. Alam po, walang imposible sa inyo. So we declare healing in your name, Panginoong Sus, sa mga sakit. Ganun din po ay meeting with clients sa PhilHigh, discussion ng report, FBM group, FEM group, discussion din ng report. Ganun din po sa good health ni Andre. Panginoon Sus, sa aming katapusan ng aming pagsamba sa inyo during this prayer meeting, Lord, we pray and we acknowledge your presence, Panginoon Jesus, na Lord, whatever your will be done in our church, in our family, in our life, Panginoon. I-bless po ang aming simbahan, ang Light of the Mountain Church of the Nazarene, ang mga members, ang mga pastor, ang mga leaders, ang mga ministries, Panginoon Jesus, na lalo na sa aming mga prayer meeting, Sunday school, Sunday service ay dumami pa kami, not just by numbers, but also deeper in our faith with you, Panginoon Jesus. Lord, gabayin niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Panginoon Jesus. Bigyan niyo kami ng kalakasan, encouragement, motivation na gagaling sa inyo so that we can fight the good fight of faith and then we can run the race and to win the race. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri pagsamba sa ngalan niyo. Maraming salamat sa buhay ni Mami, ni Mama, at ni Papa, ni Ate Chris, ni Faye, ni Kuya Jun, at kanyang family. Agad din si Rica, Panginoon Jesus, na nakasama sa panong ito, ay binibigay po namin itong buhay namin para sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami na magamit din namin itong buhay namin upang makabless ng iba at ganun din ay magamit para sa inyong kadakilaan. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po. Stay safe at see you this Sunday. Bye-bye po. Good night. Good night po. Good night, everyone. Okay. Okay, good night po. Ano yun? Okay, good night po. God bless po. Ano yun? Good night. God bless po.